na lang ka months. Yabot sa point nga, ingon ko sa Ginoo, Lord. Murag wala man imong itubag ang mga pag-ako. Murag pag na hopeless. God never promised that if we follow Him, we will never experience pain. The truth is, our life here on earth is challenging. Today, as we open another season of Heroes Untold, let's listen another testimony full of life's twists and turns. I'm Bella, and this is Heroes Untold. I'm Hannah Marie Madria. I am 21 years old and currently living at Porok 13, San Vicente, Panapo City. I am an active member at La Paz SDA Church. And since I was young, gimatuto jud ko sa kuang ginikanan nga na diha sa tilan sa Ginoo. Nya kada Saturday puno jud namong motor kay nagdako naman mino. So sidongdong sa tangke nya ako sa likod bisan pag magkapuliki dagha gamit basta musimba jud me. Then mag-worship buntag o gabi then magpabilin nga kanang madasigon gikuan jud mi ni mama ug ni papa gitrain jud mi sa pagpangalaga diha sa Ginoo. So ang ako ang ma-share sa inyo ha is ang ako ang life story nga unexpected jud kaayo. Nag-expect ko nga mudako or magtubo jud mi or mo graduate nga naa akong mama ug papa nga ma-escort sa amo. Last 2021, giisa jud og bubo sa Ginoo ang dako nga panalangin. Panalangin no or pagsulay sa akong kinabuhi. 2019 nagsakit ang ako ang papa, mga December or November to siya. So wala ko sa balay since nag first year college ko. Tungod kay niini nga sitwasyon pandemic din kinahanglan og online classes nya wala may signal sa among balay. Need kong magstay sa location nga daghan og signal. Sa mao to, si mama, akong papa ug ang akong manghod lang nasa balay. But before that, nanatoy sakit ang akong papa daan. Kuanto siya taas og kriya. So murag na failed iyahang kidney atong nga time kay tungod wala mi kwarta ikapal balik-balik sa hospital. Niabot sa punto nga ang ako ang papa wala na sa maayo nga pamuot or pataka na lang siya istorya. Ang kasakit lang nga pag uli ako sa balay, si mama ug si Dongdong kay wala na sila tulog kay tungod kay nagsuffer si papa pod sa iyang gibati. Then ako ra jud ang na-recognize ni Papa pag abot sa balay. Na-miss pud niya ako ang presence diha aba kay tungod kay once a month or dili jud ko kauli sa balay tungod sa pamiliti kay layo-layo pod. Mao to nagsuffer siya mga 2 or 3 ka bulan. Then ning give up iyang body. Mga January to dili na ko maano ang date namatay si Papa. Then gilubong siya January 17. So after that, nagpasalamat gyapon sa Ginoo kay naapa si Mama, then na si Dongdong. Padayon mig simba, padayon pag-alagad sa Ginoo. Encourage na akong sarili nga bahala nagwala si Papa basta naa si Mama ug si Dongdong makaya ra jud ang tanan basta naa ang gay ni God then magpabilin kang madasigon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Then after that wala mi kabalo nga gidibdib dayto ni Mama ang pagkawala ni Papa. Mga April or July, nagsakit pod si Mama. Na siya gibate, wala mi kabalo kay ning ano lang siya sa iyang sarili nga sakit daw iyang heart. We decided nga ipa-check up lang unta jud. But nakitaan sa doktor nga dili siya okay. Ning decide mi nga ipa-admit siya sa regional. Na siya mild nga heart attack. May gani kay mild lang. Auto nga na-admit siya mga 5 days ata. Then ning gawas mi sa hospital nga luya gihapon ko, luya pod si Mama nya. Anak ko nga pagsulay ra pod jud ni sa kinabuhi. Nya wala ko nag-expect nga naaday siya sakit. Ay himsog si Mama, lagsik jud kay si Mama. Sumao to, after mga pila ka bulan, nag-suffer na sad siya og kidney failure. Heart una, then kidney. After that, naana sa gireseta ang doktor, magpa-dialysis lagi daw kay taas gyapon ang kriya. Same kang Papa. Nya anak ko na unsa naman ni oy. Akong gikadlukan nga si Papa kriya man to iyang kuano, mao to nga mamatay ana nag-overthink na sad ko ba nga basig si Mama ko ano na sad niya. Mao to nga nagpabilin ang tambal, mahal jud kayo. So ang naay gisend si God nga classmate nako, nga na siya nga mag-tutorial daw ko. Kibali ni pursue ko kay wala naman si Papa, kisa may mo sustain sa panginahanglan nun. So akong akong sarili nga kailangan ko nga maka-earn
kailangan ko nga makatabang kay mama kay tungod akong uncle kay kuan naman mangingisda raman. So unsa may ika-provide niya kay mahal pud kayong tambal sa heart ug sa kidney. Sumoto nag-strive ko nga apply ko sa company nga ESL. Moto nga nadawat ko, then mga months lang ato dako-dako pud kog na-earn. Then nabaligya ang among motor kay tungod sa sakit ni mama. After that mga pila ka bulan na sad ang doktor nga ni failure na sad iyang lung. 3 major organs jud ang natamaan no. So sad to say, mga pila ka bulan, ni-decide me nga magpa-admit na sa usab kay tungod mama, hingal na kayo kanang luoy na kay sa tan-awon ko. Sa akong sarili gud no as anak, dili ko makagwanta nga mag-suffer si mama. Kanang moingon gud ka nga, ako na lang ginhawa para nimo. Nakitan jud ako ang sign nga sige siya upo, sige siya og murag sign bitaw po or symptom sa COVID. Mao to nga we are afraid nga ipa-admit jud siya kay basig ma-positive niya si mama. Gingna na mo siya nga pagpili ma. Dito ka sa ospital para ma-oxygen ka or diri ka nga di mi kantos na imuha nga magtanaw lang mi nga wala mi mabuhat. Sa mao to nagampo ko sa Ginoo sa akong desisyon kay kung dalon ba sa ospital kay mao lagi to ipa-swab test. Mo to pag-abot sa ospital dako pa jang pagsulay kay samtang mi nagabiyahe na flatan pa jud ang van nga among gisakyan. Mo to bisan hingal na kay si mama ni fight gihapon siya. Pag-abot dito kay sa regional 21 pataas raman ang dawaton jud tapos ako kay 20 pa man ko atong panahon na so dili jud ko dawat nga mag-watcher nya kinsa may pa-watchero nila sa kamama sa may pabantayon so mao to gidawat na lang ko na ay posibilidad nga mag-shoulder jud ko sa hospital na sila tulubagon sa ako na-admit si mama November 5 sa gabi pagka November 7 kay giswab man mi duha nagpositive ming duha ni mama sa COVID-19 tapos pagsakas ni mama or i-isolate na mi igod jud pagbalhin sa body ni mama sa bed mao pud tong nakita na ko ang iyang ginhawa or nireminis ako una ang kay namapud ko sa kiliran ni papa pagbugto sa iyang ginhawa. Sakit jud kayo kay lalang ka man ning buhi pud si mama sa iyahang or gikuha na jud sa Ginoo ang iyang hinulaman nga kinabuhi. But I am thankful kay bisan pa man no nga pag after ato wala siya nalamayan tungod kay na COVID. Then ako pod na COVID. Niuli ko sa sindaton, ako ra isa, down kay ko. Kay wala ko maistorya. Do na ang silingan, dili sila maka sa ako maka-offer kay nagpositive man pud ko. So, sige ra jud ko gampo. Miabot sa point nga, sige na ko gampo. Kanang maka ingon ko sa Ginoo nga, Lord, murag wala man nimo gitubag ako mga pag-ampo. Murag kog na hopeless. Murag kog sa man naka-question ko. Pero dili siya good kay murag imo nag-doubt bitaw ka sa power sa Ginoo. But bisan pa no nga kuan sa ako ang kinabuhi dili gyapon ko makaingon nga gipasagdan ko niya tungod kay na ako nagstand gyapon ko ingon sila sa tanan ako mga ma-encounter mao na sila nga strong kay kahan but dili na ko akong sarili no nga strong tungod na sa Ginoo kay bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi nga binimog kuan lang dili ma-joke no karon ako mama o papa, wala naman sila. So, nag-hope lang ko nga sa resurrection morning, makitaan jud nako sila uban sa tabang sa Ginoo. Then ako pod, og ako ang manghod, giano pod nako, gina-encourage pod nako nga simba jud ta, dili ta muwadan sa paglaom. Then ako ang auntie og uncle, napod sila nagaguide. Sila ang blessing ba sa nga gihatag sa Ginoo as guide. So ako ra maano sa akong life nga bisan pa man nga uyugon, kalipay gihapon nato ang pagsulay. Kay dili mo hatag ang Ginoo og pagsulay nga dili nimo kaya. The more nga powerful ka, the more nga i-test ka sa Ginoo or kanang the more nga higpit bitaw mang pagtuo, the more nga i-test ang imong faith kung asa jud ka taman, kung mubuhi ba ka or mukupot jud ka diha sa iya ha. So sa youth nga same sa akong experience, God is with you always. You are so strong, you're so brave, and I am happy to see you nga nagmadasigon ka or dapat magpabilin kang madasigon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Then whatever you do it for the glory of God. Then we should always be grateful sa ato ang Savior kay He is our healer, He is our provider, and He is our conqueror in all things. No matter what challenges you have faced in the past, Jesus loves you enough because He is there in every heartache,
pain and sorrow. You don't have to be afraid of life's challenges because you are never alone. Run to Jesus. Always remember, you are the hero of your own story.